Mahigit 100 bilanggo sasailalim sa Enhanced Justice on Wheels sa Cotabato. Ang buong ulat kunin natin sa aming kasama si Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao. Peng? Mayong hapon, Princess, aabot sa 119 na mga inmates bilanggo sa Cotabato na may kinaharap na iba't ibang kaso ang sasailalim sa Enhanced Justice on Wheels Part 2 o EJAW na gaganapin sa North Cotabato sa ika-25 ng Setyembre. Ayon kay Judge Lydia Lakidanum, ang overall co-chair ng EJAW 2 na mga inmates ay lilitisin sa ilalim ng EJAW 2 at ang ito ay nag-qualify o nakapasa sa mechanics na naturang programa. Ayon naman kay North Cotabato Governor Emily Lu Mendoza na malaking tulong ang EJAW 2 sa pagbibigay ng hustisya sa mga qualified inmates at upang mabawasan ang overpopulation na mga bilangguan at magiging maayos na ang mga ito. Umaasa rin si Mendoza na sa oras na mapalaya ay magbabagong buhay na ang 119 na mga preso. Ang EJAW 2 ay isang programa ng Korte Suprema na naglalayong litisyon ng mga kaso ng mga qualified inmates at sumasailalim sila sa adjudication, mediation at conciliation process ng Korte sa loob ng mga bus. Layon din ang programa na ma-decongest ang iba't ibang district jails o jail facilities sa bansa tulad ng Cotabato District Jail na masikip na dahil sobra-sobra na ang bilang ng mga preso doon. Noong 2012, kung kailan unang ginawa ang Justice on Wheels sa Cotabato Province, particular sa Cotabato District Jail, abot sa 89 bilanggo ang napalaya matapos sa mailalim sa JAW at nagkaroon ng bagong buhay. Inaasahan ang pagdating ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez at iba pang opisyal ng Supreme Court sa Provincial Capital upang manguna sa EJAW sa North Cotabato. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao.